Ang ugong ng bulldozer ang unang gumising sa diwa ni Liza. Hindi pa man sumisikat ang araw sa kanilang munting bayan sa Batangas, ang tunog na yon ay parang isang hatol na unti-unting gumagapang palapit. Nanginginig ang kamay ni Liza habang hawak ang lukot-lukot na papel. Kahit sa dilim ng kanilang maliit na sala, kabisado na niya ang mga salitang nakasulat doon. Final notice of demolition. Ilang linggo na siyang hindi pinapatulog ng mga salitang yon. Isang sumpa mula sa isang kumpanyang walang mukha, ang Fortaleza Land Development. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang gawa sa kap. Nandoon na nga. Ang dambuhalang makinarya, kulay dilaw at nagbabanta, nakaparada sa mismong tapat ng kanilang bakuran. Sa tabi nito ay ilang mga lalaking naka-hard hat, naghihintay na lang ng hudyat. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Dito siya isinilang, sa bahay na ito. Ang bawat sulok ay may alaala ng kanyang mga magulang. Ang bawat haligi ay saksi sa pagmamahalan nila ng kanyang yumaong asawa. At hindi niya hahayaang basta na lang itong gibain. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang 3 anak na mahimbing pang natutulog sa loob ng kwarto. Hindi. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako papayag. Mabilis siyang lumabas ng bahay, tanging suot ay ang luma niyang duster. Hindi niya inalintana ang hamog ng umaga na dumadampi sa kanyang balat. Tumayo siya sa pagitan ng kanilang maliit na tarangkahan at ng dambuhalang bulldozer. Siya ang huling barikada. Ang mga trabahador ay nagkatinginan. Ang ilan ay bumulong. Ang iba ay napakamot na lang ng ulo. Ngunit walang sino man ang gumalaw. Ilang sandali pa, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa likod ng bulldozer. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit. Ang buhok niya ay maayos na naka-view model at ang sapatos niya ay kumikinang kahit sa murang liwanag ng umaga. Si Adrian Fortaleza, ang CEO. Ang may-ari ng lahat ng ito. Diretso itong naglakad palapit. Malamig ang kanyang mga mata. Walang mababakas na anumang emosyon. Tumingin siya sa bahay ni Liza na para bang isa lang itong dumi na kailangang alisin. At pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Ma'am, nakatanggap na po kayo ng abiso," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Kailangan niyo nang umalis." "Hindi ako aalis." Matigas na sagot ni Liza. Pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Ito ang aming tahanan. Pag-aari ito ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon." Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Adrian. "Ang lupang ito ay pag-aari na ng Fortaleza Land Development. Nasa amin ang titulo, nasa amin ang batas. Nasa inyo ang pera," mariing sagot ni Liza. "Pero nasa akin ang puso, ang karapatan." Akmang magbibigay ng senya si Adrian sa kanyang mga tauhan nang biglang bumukas ang pinto sa likod ni Liza. "Inay?" Ang maliit na boses na yon ay pag-aari ng kanyang bunsong anak. Si Maya, 5 taong gulang, kinukusot pa ang mga mata habang papalapit sa kanya. Sa likod nito ay sumunod ang 2 pa niyang anak na lalaki. Gising na rin dahil sa ingay. Niyakap ni Maya ang binti ng kanyang ina, nagtatago mula sa tingin ng mga estranghero. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Nakita ni Liza ang pagbabago sa mukha ni Adrian Fortaleza. Ang malamig na ekspresyon ay biglang naglaho. Parang may aninong dumaan sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kislap ng sakit na hindi maintindihan ni Liza. Ang panga nito ay bahagyang tumigas. Ang kanyang kamay, na kanina'y nakaamba para mag-utos, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bahagyang nanginig ito. Napako ang tingin ni Adrian sa 3 bata na nakakapit ngayon kay Liza. Ang galit sa mga mata ni Liza ay napalitan ng pagtataka. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng lalaking ito? Matagal na sandali silang nagkatitigan.
Ang ugong lang ng bulldozer ang tanging maririnig. Maya-maya'y ibinaba ni Adrian ang kanyang kamay at huminga ng malalim. Naglakad siya palapit, kaya napaatras si Liza, lalong hinigpitan ng yakap sa mga anak. Huminto si Adrian ilang hakbang mula sa kanila. Ang boses niya, nang muli siyang magsalita, ay iba na. May bahid ng pag-aalinlangan. May alok ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Liza. Anong alok? Tumingin si Adrian sa kanyang mga tauhan at sinenyasan silang huminto. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Liza. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga bata bago tumingin sa kanya ng diretso. Huwag mong ipag-alala ang bahay na ito sa ngayon, sabi niya na ikinagulat ng lahat. Sumama ka sa akin, magtrabaho ka para sa akin. Hindi makapaniwala si Liza sa kanyang narinig. Ang lalaking gustong sumira sa kanyang buhay, ilang minuto lang ang nakalipas, ay nag-aalok sa kanya ng trabaho. Ano? Maging house manager ka sa mansyon ko, sabi ni Adrian. Tila hirap hanapin ang tamang mga salita. Ito ang tanging paraan para mabigyan mo ng maayos na tirahan at kinabukasan ang mga anak mo. Natahimik ang lahat. Ang mga kapitbahay na nagsimula nang magsilabasan ay napanganga. Si Liza ay tulala. Hindi alam kung ito ba ay isang masamang biro o isang bitag. Tumingin si Adrian sa mga bata at sa isang saglit nakita ni Liza ang isang emosyong hindi niya inaasahan mula sa isang bilyonaryo. Pangungulila. Pumayag ka na, sabi ni Adrian. Ang boses ay halos pakiusap na, gawin mo para sa kanila. Buong gabi, hindi natulog si Liza. Ang alok ni Adrian Fortaleza ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isang panaginip, isang masamang biro, isang bitag. Tumingin siya sa kanyang 3 anak na natutulog sa iisang banig. Magkakayakap na parabang naghahanap ng init sa isa't isa. Ang kanilang mga payapang muka, ang tanging liwanag sa madilim na gabing iyon. Ano ang kinabukasan nila dito? Sa bahay na anumang oras ay pwedeng gumuho? Sa lupang pilit na inaagaw sa kanila? Napapikit si Liza at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagtanggap sa alok ni Adrian ay parang paglunok sa sarili niyang pride. Ang pagtatrabaho para sa lalaking nagdulot sa kanya ng ganitong takot at paghihirap ay isang uri ng pagsuko. Ngunit nang muli niyang tiningnan ang kanyang mga anak, alam niya ang sagot. Ang pride ng isang ina ay kayang isantabi para sa kapakanan ng mga anak. Kinabukasan, habang dala ang iilang gamit na naisiksik nila sa 2 lumang bag, hinarap ni Liza ang kanyang mga kapitbahay. Si Aling Nita, ang matalik niyang kaibigan, ay humahagulgol habang yakap siya. Mag-iingat ka doon, Liza, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Mukhang ibang mundo ang papasukan mo. Para po sa mga bata, Aling Nita, sagot ni Liza. Pilit pinapatatag ang boses. Babalik din po ako. Ang itim na sasakyan ni Adrian ay naghihintay na sa kanila. Ang parehong sasakyan na nagdala ng banta kahapon ay siya na ring magdadala sa kanila sa bago nilang buhay nang bumukas ang dambuhalang gate ng mansyon ng mga Fortaleza. Napasinghap ang mga anak ni Liza. Ang lawak ng hardin, ang taas ng bahay na parang palasyo. Ngunit para kay Liza, ang gate na yon ay hindi simbolo ng karangyaan. Ito ay rehas at sila ay mga ibon na papasok sa isang gintong hawla. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at mataray na muka ang sumalubong sa kanila sa pinto. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Liza ang kanyang pagiging maliit sa lugar na yon. Ako si Manang Puring, ang head housemaid dito. Pakilala nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. May mga patakaran dito, Liza. Una, bawal ang maingay. Pangalawa,
Kung ano lang ang inutos sa'yo ang gagawin mo. At pangatlo, alamin mo ang lugar mo. Tumangulang si Liza, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang mga anak. Dinala sila ni Manang Puring sa isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Malinis ito, ngunit walang anumang palamuti. Malayong malayo sa karangyaan ng kabuuan ng bahay. Ito ang magiging kwarto ninyo, sabi ni Manang Puring. Magpahinga na muna kayo. Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang mga gagawin mo. Pagkaalis ng matanda, agad na niyakap ni Liza ang kanyang mga anak. Inay, ang ganda po dito, sabi ng panganay niyang si Marco. Ngumiti si Liza ng pilit. Oo, anak. Magiging okay tayo dito. Kinahapunan, habang tinuturuan ni Manang Puring si Liza kung paano gamitin ang mga modernong kagamitan sa paglilinis, isang babaeng napakaganda at balingkinitan ang pumasok sa kusina. Nakasuot ito ng pulang bestida na bumabagay sa mamahalin nitong bag. Oh, so ito na pala ang bagong katulong, sabi ng babae. Ang ngangiti sa labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm Vanessa, Adrian's fiancé. Naramdaman ni Liza ang biglaang kaba. Fiancé? Magandang hapon po, ma'am. Magalang nabati ni Liza. Naglakad si Vanessa palibot sa kanya na parabang sinusuri ang isang bagay na mababa, ang uri. May hawak itong kopita ng red wine. Nang mapadaan ito sa kanyang likuran, bigla itong napatid. Ang malamig at mamasamasang likido ay tumapon sa likod ng blusang suot ni Liza. Ito lang ang natitira niyang disenteng damit. Oh my gosh, I'm so sorry, sabi ni Vanessa. Ngunit ang tono niya ay puno ng pang-aasar. Ang clumsy ko talaga. Don't worry, sanay naman siguro sa mantsa ang mga damit mo, di ba? Napakuyom ang mga palad ni Liza. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nakita niya ang matalim na tingin ni Manang Puring. Naalala niya ang kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Okay lang po, ma'am. Labhan ko na lang po. Ngumisi si Vanessa at tinalikuran na siya. Habang paalis, narinig pa niya itong bumulong kay Manang Puring. Make sure she knows her place. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo si Liza sa gilid ng kama. Tahimik siyang umiyak. Ito na ba ang buhay na naghihintay sa kanila? Puno ng pang-aalipusta at pagyurak sa pagkatao? Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Nakatulala siya sa dilim ng bigla, isang malakas at puno ng sakit na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagmula ito sa itaas. Sa direksyon ng kwarto ni Sir Adrian, napatayo si Liza. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Anong nangyayari? Papasukin ba niya? O mananatili siyang nakikinig sa dilim, sa loob ng kanyang kwarto, kung saan siya nababagay? Ang hiyaw na yon ay galing sa kanya. Nagising si Adrian na habol ang hininga. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kumot ay gusot-gusot sa kanyang paanan at ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang parehong panaginip, palagi. Ang malakas na ulan na humahampas sa windshield. Ang tawa ng kanyang asawang si Isabella. Ang munting tinig ng kanilang anak na si Angel sa car seat sa likod. Kumakanta ng paborito nitong nursery rhyme. Tapos ang biglaang pag-iwas niya sa isang tumatawid na aso. Ang pagskid ng sasakyan sa basang kalsada. Ang tunog ng nababasag na salamin at naiyuyuping bakal. At ang katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan pagkatapos. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Pilit na iwinawak ang mga imahe. Ngunit ang mga multo ng kahapon ay laging bumabalik sa pinakatahimik na oras ng gabi para ipaalala sa kanya ang kanyang kasalanan. Siya ang nagmamaneho. Siya ang may kasalanan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, doon niya nakita si Liza, nakatayo sa may siwang ng pinto. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala.
Ang unang instinct ni Adrian ay magalit. Ang sumigaw. Sino siya para pumasok sa kanyang teritoryo? Sa kanyang pribadong impyerno? Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, ang nakita niya ay hindi isang usyoserang katulong. Nakita niya ang isang taong tila naiintindihan ng sakit, kahit hindi nito alam ang dahilan. Pumasok si Liza ng dahan-dahan, may dalang isang basong tubig. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Inilapag lang niya ang baso sa bedside table at tumayo sa isang sulok, nagbibigay ng espasyo, ngunit hindi siya iniiwan. Ang katahimikan ni Liza ay isang bagay na hindi pa naranasan ni Adrian. Kung si Vanessa ito, siguradong yayakapin siya ng mahigpit, iiyak, at gagawin itong tungkol sa kanya. Ang ibang tao ay magbibigay ng mga payong hindi naman niya kailangan. Pero si Liza nanatili lang doon. Ang kanyang presensya ay sapat na. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa malawak at madilim na bahay na iyon. Ininom ni Adrian ang tubig nang tumingin siyang muli. Paalis na si Liza, isinasara ang pinto nang walang anumang ingay. Kinabukasan, sinubukan ni Adrian na isubsob ang sarili sa trabaho. Mula sa bintana ng kanyang home office, natatanaw niya ang malawak na hardin sa likod ng mansyon o kung ano ang dating hardin. Iyon ang paboritong lugar ni Isabela. Puno yun dati ng mga rosas at sampagita. Ngunit mula nang mawala ito, hinayaan na lang ni Adrian na mamatay ang hardin, tulad ng pagkamatay ng lahat ng saya sa kanyang puso. Ngunit ngayon, may kakaiba. Nandoon si Liza at ang kanyang 3 anak. Si Liza ay nagbubunot ng mga damo. Ang 2 niyang anak na lalaki ay nagdidilig gamit ang maliit na watering can at ang bunsong si Maya ay naghuhukay sa lupa gamit ang kanyang maliliit na kamay, tumatawa sa tuwing may nahahanap na bulate. Napahinto si Adrian sa kanyang ginagawa, ang tawa ng mga bata. Ang tunog na yon ay matagal nang nawala sa tahanang ito. Ang hardin na naging simbolo ng kalungkutan at kamatayan ay unti-unting binubuhay muli. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito puro sakit. May kasama itong isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Nang gabing iyon, sa oras ng hapunan, ginawa ni Adrian ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 5 taon. Sa halip na kumain mag-isa sa kanyang opisina, bumaba siya sa main dining hall. Naabutan niya si Liza at ang mga bata na tahimik na kumakain sa maliit na mesa sa isang sulok. Gulat ang mababakas sa mukha ni Liza nang makita siya. Sir Adrian, sabi nito, akmang tatayo. Diyan ka lang, sabi ni Adrian. Umupo siya sa kabisera ng mahabang mesa. Manang puring, bigyan mo rin sila ng pagkain na kinakain ko. Ang hapunan ay puno ng awkward na katahimikan sa simula. Ngunit hindi nagtagal, ang mga bata, sa kanilang inosenteng isipan, ang bumasag nito. Sir, bakit po ang laki-laki ng bahay niyo? Kayo lang po ba mag-isa? Tanong ni Marco. Marco! Saway ni Liza. Hindi pinansin ni Adrian ang saway ni Liza. Tumingin siya sa bata. Oo, ako lang mag-isa. Hindi po kayo nalulungkot? Tanong naman ng isa pa. Natigilan si Adrian. Hindi niya alam kung anong isasagot. Bago pa man siya makapagsalita, isang boses ang biglang pumuno sa silid. Of course, he's not lonely. Kasi andito naman ako. Si Vanessa, nakatayo sa may pasukan ng dining room, nakapamaywang. Ang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin sa eksena sa harap niya. Isang eksenang mukhang isang masayang pamilya. Naglakad ito palapit. Ang takong ng sapatos ay tumutunog sa sahig. Huminto ito sa tabi ni Adrian, ngunit ang matalim na tingin ay nakapako kay Liza. Adrian, darling, sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may lason. We need to talk, now. Ang pagdating ni Vanessa ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpabago sa lahat.
Tapusin niyo ang pagkain niyo, mahinang sabi ni Adrian kay Liza at sa mga bata. Bago tumayo at harapin si Vanessa, hindi man lang niya ito tiningnan. Vanessa, sa opisina tayo mag-usap. Hinila ni Adrian si Vanessa paalis doon, ngunit bago sila tuluyang mawala, lumingon si Vanessa at binigyan si Liza ng isang tingin na nangangako ng ganti. Nawalan ng gana si Liza. Ang kaunting saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na kaba. Digmaan ito at nasa teritoryo siya ng kalaban. Kinabukasan, nagsimula ang digmaan. Mas naging malupit si Manang Puring. Bawat kilos ni Liza ay pinupuna. Ang paglilinis niya ay hindi daw sapat. Ang pagluluto niya ay laging may kulang. Si Vanessa naman ay laging nagpaparinig. Ang hirap talaga kapag ang mga tao hindi alam kung saan lulugar. Sabi nito habang nagbabasa ng magazine sa sala. Sapat na para marinig ni Liza na nag-aalis ng alikabok sa malapit. They see a little kindness and they think they can climb their way up. Social climbers. Napakuyom ang mga palad ni Liza sa hawak niyang basahan. Ngunit nilunok niya ang galit para sa mga anak niya. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapon na iyon. Nawawala ang brooch ko. Sigaw ni Vanessa mula sa kanyang kwarto. Yung minana ko pa sa lola ko. Sigurado akong dito ko lang yon nilagay. Nagkagulo ang buong mansyon. Si Manang Puring ay agad na nag-utos sa lahat na maghanap. Tanging si Liza ang hindi pinakilos. Pinaiiwan sa sala na parang isang suspect. Ilang sandali pa, bumaba si Manang Puring. Ang muka ay nagpapahayag ng tagumpay. Ma'am Vanessa, hindi na po kailangang maghanap. Sabi nito. Ang boses ay puno ng mali siya. Tumingin ito ng diretso kay Liza. Dahil alam ko na kung nasaan. Naglakad ito palapit kay Liza. Pasensya ka na, iha. Pero kailangan kong gawin ito. Mabilis na dinukot ni Manang Puring ang laman ng bulsa ng apron ni Liza. At sa harap ng lahat, inilabas nito ang isang kumikinang na silver brooch. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi akin yan. Hindi ako kumuha niyan. Ayan na, isang magnanakaw. Sigaw ni Vanessa. Sinabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong tulad mo. Adrian needs to know this. Palalayasin ka niya. Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Liza. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Paano nangyari ito? Wala siyang kaalam-alam. Hindi po totoo yan. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig na. Anong hindi totoo? Ang boses na yon ay nagpatigil sa lahat. Si Adrian ay nakatayo sa may hagdanan. Ang mukha ay madilim. Kakauwi lang mula sa opisina. Adrian, darling, buti na lang dumating ka. Salubong ni Vanessa, halos isabit ang sarili sa braso nito. This woman, this thief, ninakaw niya ang brooch ni Lola. Tumingin si Adrian mula kay Vanessa, kay Manang Puring, at sa umiiyak na si Liza. Tiningnan niya ang brooch na hawak ni Manang Puring. Walang emosyon ang kanyang mukha. Naglakad siya palapit, hindi kay Vanessa, kundi kay Liza. Huminto siya sa harap nito. Inaasahan ni Liza ang galit, ang pagkasuklam, ang utos na paalisin na siya. Ngunit ang ginawa ni Adrian ay ikinagulat ng lahat. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang suit at marahang ipinahid sa mga luha ni Liza. Hindi siya magnanakaw, sabi ni Adrian. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng pader. Tumingin siya kay Vanessa. At alam nating dalawa yan, Vanessa. Itigil mo na itong palabas mo. Natigilan si Vanessa. What? Adrian, pinagtatanggol mo siya? Pinagtatanggol ko ang tama. Matigas na sabi ni Adrian. At hindi ko kailanman papayagan na may apihin sa loob ng pamamahay ko. Kinuha niya ang brooch mula kay Manang Puring at ibinigay ito kay Vanessa. Huwag mo nang uulitin ito.
Tinalikuran niya ang lahat at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang opisina. Ngunit bago yon, huminto siya at lumingon kay Liza. Liza, magtimpla ka ng kape. Dalhin mo sa opisina ko. Iyon lang. Ngunit para kay Liza, ang simpleng utos na yon ay isang pagliligtas. Kumatok si Liza sa pinto ng opisina ni Adrian, dala ang kape. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Salamat po, sir. Sabi niya pagkalapag ng tasa sa mesa nito. Salamat po sa tiwala niyo. Tumingala si Adrian mula sa mga papel na binabasa. Ngumiti ito danang bahagya. Isang tunay na ngiti. Wala yon. Alam ko kung sino ka, Liza. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Tinanong ni Adrian ang tungkol sa mga pangarap ni Liza para sa kanyang mga anak. Ikinuwento naman ni Liza ang simpleng buhay na gusto lang niya para sa kanila. Makapagtapos, maging mabuting tao. Sa mga sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay 2 taong may kanya-kanyang pasanin na nakahanap ng kaunting ginhawa sa pakikinig sa isa't isa. Nang paalis na si Liza, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Isang kilig na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam. Sa labas ng pinto, nakatayo si Manang Puring. Nagkukunwaring nagpupunas ng isang florera. Naririnig nito ang lahat. Nang makalayo si Liza, kinuha ni Manang Puring ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. Vanessa, bulong nito sa telepono. Hindi gumana ang plano. Mukhang mas malalim ang tama ng alaga mo sa babaeng yon kaysa sa inaakala natin. Kailangan nating hanapin ang pinakamalaki niyang kahinaan. Simula nang ipagtanggol siya ni Adrian, may nagbago sa pakikitungo nito kay Liza. Naging mas madalas na itong ngumiti. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang siya'y nagtatrabaho. Isang tingin na hindi niya maintindihan ngunit nagpapakabog sa kanyang dibdib. Isang umaga, pagbaba niya, may nakita siyang 3 bagong-bagong school bags sa sala. Sa loob ng mga ito ay kumpletong school supplies para sa mga anak niya, para makapag-aral na sila sa isang maayos na eskwelahan dito. Sabi ni Adrian nang makita niya ito. Hindi ito nakatingin sa kanya, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Naluha si Liza sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mansyon, naramdaman niyang hindi lang siya isang katulong, kundi isang taong may halaga. Naging mas madalas na rin ang paglabas ni Adrian sa kanyang opisina. Nakikipaglaro ito sa mga bata. Minsan, tinuturuan pa nito si Marco kung paano mag-solve ng math problems. Ang tawa ng mga bata ay naging musika na sa loob ng bahay na dati pinaghaharian ng kalungkutan. Napanood ni Liza ang lahat ng ito mula sa malayo. At ang puso niya ay unti-unting natutunaw. Nakikita niya ngayon hindi ang malamig na CEO, kundi isang lalaking nasasabik sa isang pamilya. Isang lalaking tulad niya ay nalulungkot din. Isang hapon, habang nag-aayos si Liza ng mga halaman sa hardin na unti-unti na niyang binubuhay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mga anak, pasok na! Sigaw niya. Ngunit ang mga bata ay tuwang-tuwa. Nagtatakbuhan sila sa damuhan, naghahabulan sa ilalim ng ulan, ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa patak ng tubig. Napangiti si Liza. Ang kanilang kaligayahan ay nakakahawa. Hinayaan niya ang sarili na mabasa. Nakangiting pinapanood ang kanyang mga anak. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita ni Adrian ang lahat. Nakita niya si Liza, basang-basa sa ulan. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiti sa labi nito ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pag-ibig. Hindi na siya nag-isip pa. Bumaba siya ng hagdan at lumabas sa hardin. Nagulat si Liza at ang mga bata nang makita siya. Sir, baka po magkasakit kayo. Hindi sumagot si Adrian. Naglakad siya palapit kay Liza. Ang mamahalin niyang damit ay nababasa na rin ng ulan.
Huminto siya sa harap nito. Ang mundo ay tila huminto para sa kanila. Tanging sila lang dalawa ang naroon, sa gitna ng umuulan na hardin, habang ang mga bata ay nagpapatuloy sa paglalaro sa di kalayuan. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay at marahang inalis ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa pisngi nito. Mainit. "You brought life back into this house, Liza." Bulong ni Adrian. Ang boses ay pununo ng emosyon. "You brought life back into me." Inilahad niya ang kanyang kamay. "Pwede ba kitang isayaw?" Natawa si Liza. Medyo nahihiya. "Pero sir, wala namang tugtog." "Isipin mo na lang na meron." Sagot ni Adrian, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At doon, sa ilalim ng buhos ng ulan, sumayaw sila. Isang imahinasyong waltz. Ang mga kamay ni Adrian ay nasa baywang ni Liza. Ang mga kamay naman ni Liza ay nasa balikat nito. Umiikot sila ng dahan-dahan. Ang kanilang mga mata ay hindi bumibitaw sa isa't isa. Nawala ang sir. Nawala ang katulong. Sila ay si Adrian at si Liza, isang lalaki at isang babae. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang mukha. Napapikit si Liza, hinihintay ang hindi niya inaasahan, at naramdaman niya ang malambot at mainit na labi ni Adrian sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pangungulila, pasasalamat, at isang bagong pag-asa. Ang unang halik ni Adrian sa loob ng 5 taon, isang halik na nagpabago sa lahat, ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno, may isang taong nakatago. Isang taong may hawak na cellphone at ang kamera nito ay nakatutok mismo sa kanila. Bawat anggulo, bawat sandali. Click, click, click. Ilang minuto lang ang lumipas. Ang telepono ni Vanessa ay nag-vibrate. Sunod-sunod na larawan ang pumasok sa kanyang inbox. Mga larawan ng sayaw. Mga larawan ng halik. Isang demonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi niya kailangang hanapin ang kahinaan ni Liza. Si Liza na mismo ang nagbigay nito sa kanya. "Tapos ka na, Liza," bulong ni Vanessa sa kanyang sarili habang tinitingnan ang pinakamalinaw na larawan ng halik. "You are so finished." Ilang araw matapos ang halik sa ulan, lumutang si Liza sa alapaap ng kaligayahan. Isang kaligayahang palihim at bawal. Si Adrian ay naging mas maalaga, hindi sa paraang hayagan, kundi sa maliliit na bagay. Isang tasa ng kape na naghihintay para sa kanya sa umaga. Isang sulyap na puno ng kahulugan habang sila'y nagkakasalubong. Isang pag-aalala sa kanyang boses kapag tinatanong kung kumain na ba siya. Para kay Liza, sapat na yon. Ang mga kilig na sandaling yon ang nagsisilbi niyang lakas para harapin ang matatalim na tingin ni Manang Puring at ang paminsan-minsang pagdalaw ni Vanessa na sa hindi niya malamang dahilan ay naging mas tahimik nitong mga nakaraang araw. Isang linggo pagkatapos, inanunsyo ni Vanessa na magdaraos siya ng isang malaking charity ball sa mansyon. Ito raw ay para sa isang foundation na tumutulong sa mga batang ulila. "Of course, it has to be here, darling," sabi nito kay Adrian sa harap ni Liza, para maipakita sa lahat kung gaano kabuti ang puso ng mga fortaleza. Walang nagawa si Adrian kundi pumayag. Naging abala ang buong kabahayan sa paghahanda. Si Liza, bilang house manager, ang halos hindi natutulog para siguraduhing magiging perpekto ang lahat. Dumating ang gabi ng party. Ang mansyon ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang mga kumikinang na alahas at magagarang kasuotan ay nakakasilaw. Nakatayo si Liza sa isang sulok. Suot ang simpleng itim na uniforme. Pakiramdam niya ay isa siyang anino sa gitna ng karangyaan. "You look beautiful." Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang likuran. Si Adrian, napakakisig sa suot nitong tuxedo. "Sir," nahihiyang sabi ni Liza, "katulong lang po ako dito." "You are more than that, Liza."
Seryosong sabi ni Adrian. And you know that. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng init sa puso ni Liza. Sa gitna ng daan-daang tao, pakiramdam niya ay silang dalawa lang ang naroon. Maya-maya, umakyat si Vanessa sa isang maliit na entablado kasama si Adrian. Oras na para sa kanyang talumpati. Nagpasalamat siya sa lahat na nang dumalo at nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Speaking of helping, sabi ni Vanessa, ang boses ay biglang nagbago. Nais ko ring ipakilala sa inyo ang isang tao na tinulungan ng aking mapapangasawa. Isang babaeng mula sa kahirapan, binigyan ng bubong, binigyan ng trabaho, si Liza. Lahat ng mga mata ay napunta kay Liza. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, hindi alam kung anong nangyayari. Pero minsan, pagpapatuloy ni Vanessa, ang ngiti sa labi ay parang sa isang ahas. Ang pagtulong ay nasusuklian ng panloloko. Biglang umilaw ang isang malaking projector screen sa likod ng entablado at ang unang lumabas na larawan ay ang paghalik ni Adrian kay Liza sa ilalim ng ulan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong hall. Napakislot si Liza na parabang sinampal. Nanigas si Adrian sa tabi ni Vanessa. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. Ngunit hindi pa doon natapos. Akala niyo ba ito lang? Tanong ni Vanessa sa mga tao. This woman is not just an opportunist. She is a professional scammer. Sunod-sunod na dokumento ang lumabas sa screen. Mga promissory note. Mga ulat mula sa isang sugalan. Lahat ay may pangalan at pirma ng yumaong asawa ni Liza. Ang kanyang asawa ay isang sugarol, sigaw ni Vanessa. Baon sa utang. At bago ito mamatay, sila ay may isang malaking plano. Ang akitin at lokohin ang isang mayamang lalaki. At sa kasamaang palad, si Adrian ang kanilang naging biktima. Ang bawat salita ni Vanessa ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Liza. Ang sikreto na pilit niyang itinatago. Ang kahihiyan ng kanyang asawa ay nakaladkad ngayon sa harap ng buong mundo. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng tulong, ng saklolo, ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi lang gulat. Mayroon ding pagkalito, pagdududa. Ang pagdududa na yon ang tuluyang pumatay kay Liza. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Kawawang Adrian, gold digger, walang hiya. Hindi na niya kaya. Hindi niya kayang marinig ang mga salita. Hindi niya kayang makita ang mga mapanghusgang mata. Hindi niya kayang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaking minamahal niya. Tumakbo si Liza. Tumakbo siya palayo sa mga ilaw, palayo sa mga bulungan, palayo sa sakit. Narinig niya ang pagtawag ni Adrian sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng mansyon, sa gitna ng madilim na gabi. Ang mga luha ay walang tigil na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang gulat sa mukha ni Adrian ay mabilis na napalitan ng galit. Hindi galit kay Liza, kundi galit kay Vanessa. Ano ang ginawa mo? Tanong niya. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Sapat lang para marinig nilang dalawa sa gitna ng kaguluhan. The right thing, darling, sagot ni Vanessa. Ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. I saved you from a snake. Hindi na nagsalita pa si Adrian. Tinalikuran niya si Vanessa sa entablado at mabilis na bumaba. Hindi niya pinansin ang mga tanong ng mga bisita o ang pag-flash ng mga kamera ng media na naroon. Isa lang ang nasa isip niya, si Liza. Liza! Sigaw niya pagkalabas ng mansyon. Ngunit tanging ang madilim at tahimik na gabi ang sumagot sa kanya. Hinanap niya ito sa buong hardin, sa likod ng bahay, sa kwarto nito. Pero wala. Ang tanging naroon ay ang 3 anak ni Liza na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa iskandalong nilikha ng mga matatanda. Bumalik siya sa loob. Ang mukha ay mas malamig pa kaysa yelo. Dumiretso siya kay Vanessa na nakangiti pa ring bumabati sa mga bisitang paalis na.
Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Saan siya nagpunta? How would I know? Maarteng sagot ni Vanessa. Baka bumalik na sa basurahan kung saan siya galing. Isn't that what we all want? Hindi, Vanessa. Yan ang gusto mo. Mariing sabi ni Adrian. Ang pagkakahawak ay lalong humigpit. Sinira mo ang isang inosenteng tao. Para saan? Para sa'kin? Hindi mo ba naintindihan? Kahit kailan, hindi magiging tayo. Binitawan niya ito ng marahas. Ang nangiti sa mukha ni Vanessa ay unti-unting naglaho, napalitan ng galit at sakit. Pumasok si Adrian sa kanyang opisina at ikinandado ang pinto. Naupo siya sa dilim. Ang katahimikan ng mansyon na dati niyang hinahanap-hanap ay isa na ngayong parusa. Naririnig niya ang bawat sulok na sumisigaw sa pagkawala ni Liza. Nakita niya sa ibabaw ng mesa ang isang maliit na figurin na gawa sa clay. Ginawa iyon ng anak ni Liza para sa kanya. Isang maliit na aso. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Napakuyom ang kanyang kamao. Nagkamali siya. Dapat ay hindi niya hinayaang mag-alinlangan ang kanyang mga mata kanina. Dapat ay agad niya itong pinagtanggol. Ang kanyang pananahimik, kahit isang segundo lang, ay isang uri ng pagtataksil. Samamantala, tumakbo si Liza ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang luma nilang bahay. Nakatayo ito roon, madilim at tahimik, isang paalala ng simpleng buhay na sinira ng pera at kapangyarihan. Naupo siya sa may pintuan at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Umiyak siya hindi lang dahil sa kahihiyan. Umiyak siya dahil sa sakit na makita ang pagdududa sa mga mata ni Adrian. Umiyak siya dahil sa katotohanan ang sikreto ng kanyang asawa ay ginamit para yurakan hindi lang ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang alaala nito. Kahit gaano kasakit, kailangan niyang protektahan ang dangal ng kanyang asawa. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa mundong ito. Hindi sila pwedeng manatili dito. Hindi na. Nang mag-uumaga na, bumalik siya sa mansyon ng palihim. Dahan-dahan niyang ginising ang kanyang mga anak. Mga anak, aalis na tayo. Bulong niya. Saan po tayo pupunta, inay? Tanong ni Marco, kinukusot pa ang mga mata. Malayo dito, sagot ni Liza. Pinipigilan ng pag-iyak. Sa lugar kung saan walang mananakit sa atin. Mabilis at tahimik silang nag-impake ng iilang damit. Bago umalis, sumulat si Liza ng isang maikling liham at iniwan ito sa ibabaw ng kama. Habang papalabas sila sa gate ng mansyon, lumingon si Liza sa huling pagkakataon. Isang gintong hawla. Nagbigay ito ng seguridad, ngunit kinuha naman ang kanyang kaluluwa. Sa loob ng kanyang opisina, hindi pa rin natutulog si Adrian. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para tapusin ang lahat ng ito. Idinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Leo, sabi ni Adrian sa telepono. Ang boses ay seryoso. I need you to find everything you can about Vanessa and her family. And I mean everything. Walang ititira. Pagkababa ng telepono, bumangon si Adrian. Pupuntahan niya si Liza. Hihingi siya ng tawad. Gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Ngunit pagdating niya sa kwarto ni Liza, wala ng tao. Tanging ang malamig na kama at isang nakatuping papel ang naroon. Kinuha niya ito at binasa. Sir Adrian, salamat po sa lahat. Pero hindi po kami para dito. Aalis na po kami para hanapin ang kapayapaan. Patawad. Binitawan ni Adrian ang sulat. Isang pakiramdam ng pagkawala ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa sa naramdaman niya noong araw ng aksidente. Nawala na siya. At sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Adrian, kasalanan na naman niya. Sa isang bus station sa kabilang bayan, nakapila si Liza at ang kanyang mga anak para sa unang biyahe pa probinsya. Hawak niya ng mahigpit ang kanilang mga kamay. Ito na yon.
Isang bagong simula. Liza, isang sigaw ang nagpatigil sa kanya. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Lumingon siya. At doon, sa gitna ng maraming tao, tumatakbo palapit sa kanya si Adrian. Ang muka ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Napatigil si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang mga paa ay tila napako sa sahig ng bus station. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Tanging ang humahangos na si Adrian ang kanyang nakikita at naririnig. Huwag kang umalis, sabi ni Adrian pagkalapit nito. Sinisikap habulin ang kanyang hininga. Please, Liza, mag-usap tayo. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir, malamig na sagot ni Liza. Kahit ang puso niya ay gustong-gusto ng maniwala. Nakita niyo na po kung sino ako. Isang manloloko. Isang kahihiyan. Hindi totoo yan, giit ni Adrian. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nag-aalinlangan ako kahit isang segundo lang. Nabigla ako, Liza, pero hindi ibig sabihin noon naniwala ako sa kanila. Tumingin siya sa mga mata ni Liza at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagdududa. Tanging pagsamo at katapatan lang ang nakikita niya. Hindi ko alam ang tungkol sa asawa mo. Pagpapatuloy niya. Pero wala akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay kung sino ka. At kilala kita, Liza. Hindi ka masamang tao. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liza. Ang mga salitang yon ang kailangan niyang marinig. Bumalik ka na sa akin, please. Pakiusap ni Adrian. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong ibalik ang dignidad na pilit nilang kinuha sa'yo. Pangako, hindi ako titigil hanggat hindi mo nakakamit ang hustisya. Paano? Mahinang tanong ni Liza. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Let me handle it. Just trust me. This one last time. Nag-alinlangan si Liza. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Adrian at nang maramdaman niya ang higpit ng hawak nito sa kanyang kamay, tumango siya. Ang pagbabalik nila sa mansyon ay tahimik. Si Manang Puring ay gulat na gulat nang makita silang muli. Walang sinabi si Adrian. Isang tingin lang mula sa kanya ay sapat na para umatras ang matanda. Ang mukha ay namumutla. Kinabukasan, habang si Liza at ang mga bata ay nananatili sa loob ng kwarto, si Adrian ay nagsimulang kumilos na parang isang general na naghahanda para sa giyera. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula kay Leo, ang kanyang imbestigador. Bawat oras may bagong impormasyong dumarating. Sir, may nalaman kami tungkol sa pamilya ni Vanessa, sabi ni Leo sa kabilang linya. Ang kanilang kumpanya, ang Tan Holdings, ay malapit nang bumagsak. Baon sila sa utang. I knew it, sabi ni Adrian. Kaya pala desperada siyang pakasalan ako. There's more, sir, sabi ni Leo. Sinuri namin ang mga lumang titulo ng lupa sa Batangas. Specifically, ang mga lupain na nakapalibot sa property na pag-aari ng pamilya ni Liza. Nakinig ng mabuti si Adrian. May isang malaking transaksyon na nangyari 30 years ago. Ang ama ni Vanessa, si Mr. Alberto Tan, at ang ama mo, sir, ay mag-business partners noon. Binili ng kumpanya ninyo ang halos lahat ng lupa sa lugar na yon para sa isang future development. Pero may isang maliit na parte na hindi nila nakuha. Ang parte kung nasaan nakatayo ang bahay ni Liza. So? Tanong ni Adrian. So we dug deeper, sir. At nakahanap kami ng isang dating notaryo publiko. Matanda na siya at handa na siyang magsalita. Ayon sa kanya, pineke ni Mr. Tan ang pirma ng lolo ni Liza para mailipat ang halos lahat ng kanilang lupain sa pangalan niya. Ang tanging natira ay ang kapirasong lupa kung nasaan ang bahay. Itinago niya ito sa ama mo. Ang balak niya ay bilhin ang natitirang lupa.
kapag namatay na ang matatanda para tuluyan ng mabura ang ebidensya ng kanyang panloloko. Nanigas si Adrian sa kanyang narinig. Hindi lang ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa isang malaking krimen na matagal nang nakatago. Nasaan ang notaryo ngayon? Tanong ni Adrian. Papunta na po kami dyan para kunin ang formal niyang salaysay. Pagkababa ng telepono, dumiretso si Adrian sa kusina kung nasaan si Manang Puring, nag-aayos ng mga plato. Umupo si Adrian sa harap niya. Manang, kilala niyo ang pamilya ko mula pa noong nabubuhay si Papa. Opo, sir, kabadong sagot ng matanda. Alam kong may utang na loob kayo sa mga tan, sabi ni Adrian. Pero ang katapatan niyo, Manang, ay sa pamilya Fortaleza, sa akin. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Ang lahat ng ito ay patunay na ginamit ka lang ni Vanessa. At kapag bumagsak sila, idadamay ka nila. Nanginginig na binuksan ni Manang Puring ang folder. Mga litrato, mga dokumento. Magsalita na kayo, Manang. Mahinahong sabi ni Adrian. Tulungan niyo akong itama ang lahat ng ito. Ito na ang huling pagkakataon niyo. Tumingin si Manang Puring kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Huminga siya ng malalim at sa wakas, bumagsak ang kanyang mga balikat. Nagsimula siyang magsalita. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatanggap si Liza ng isang tawag mula kay Adrian. Liza, sabi nito sa kabilang linya. Nakuha na namin ang lahat ng kailangan natin. Bukas magkakaroon ng emergency board meeting. Nandoon si Vanessa at ang kanyang ama. Huminga ng malalim si Adrian. Liza, are you ready to face them with me? Ang conference room ng Fortaleza Land Development ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board, mga pinakamatatandang ehekutibo ng kumpanya, ay nagbubulungan. Hindi nila alam kung bakit ipinatawag ang biglaang pagpupulong na ito. Si Vanessa at ang kanyang amang si Don Alberto Tan ay nakaupo sa isang panig ng mahabang mesa, kampante at nakangiti. Para sa kanila, ito na ang huling hakbang, ang anunsyo ng pagsasanib ng kanilang mga pamilya at kumpanya. Sakto 9:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian. Seryoso ang mukha. Nakasunod sa kanya ang kanyang abogado. Ngunit hindi lang sila. Kasunod nilang pumasok si Liza. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni Vanessa at ng kanyang ama. Ang lahat ng miyembro ng board ay napatingin kay Liza, ang babaeng nasa sentro ng iskandalo. Ilang gabi lang ang nakalipas. Ngunit ang Liza na pumasok sa silid na yon ay iba. Hindi na siya ang nalilitong katulong o ang umiiyak na biktima. Nakataas ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa buong silid. Inalalayan siya ni Adrian sa upuang katabi nito, sa mismong kabisera ng mesa. What is the meaning of this, Adrian? Galit na tanong ni Vanessa. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang siya sa mga miyembro ng board. Magandang umaga sa inyong lahat. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil may isang katotohanan na kailangan nating lahat malaman. Isang katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot at may kinalaman sa kinabukasan ng proyektong itatayo natin sa Batangas. Ikinonekta ng abogado ni Adrian ang isang laptop sa malaking screen sa harap. Bago ang lahat, nais kong pakinggan ninyo ang isang testimonya. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ni Manang Puring, umiiyak. Isang video recording. Sa video, ikinuwento niya ang lahat. Ang utos ni Vanessa na i-frame up si Liza sa pagnanakaw ng brooch. Ang plano ni Vanessa na sirain ang reputasyon ni Liza sa charity ball. Sinungaling. Sigaw ni Vanessa na patayo. Binayaran niyo siya para sabihin yan. Maupo ka, Vanessa. Malamig na utos ni Adrian. Nagsisimula pa lang tayo. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang mukha ng isang matandang lalaki. Ang notaryo, publiko.
Nanginginig ang boses nito habang ikinukwento ang nangyari 30 taon na ang nakalipas. Ang pamimeke ng pirma, ang panloloko sa pamilya ni Liza. Kasabay nito, ipinakita sa screen ang mga dokumento, ang orihinal na titulo at ang pekeng titulo magkatabi. Namutla si Don Alberto. This is absurd! Isang kasinungalingan. Talaga ba? Tanong ni Adrian. Dahil ang NBI ay may kopya na ng lahat ng ito at kasalukuyan na silang naghahanda ng kasong isasampal laban sa inyo para sa pamimeke at estafa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwalang nakatingin sa magamang tan. Adrian, darling, sabi ni Vanessa, ang boses ay nanginginig na. Huwag mong gawin ito. We can talk about this. Ginawa ko lang ang lahat dahil mahal kita. Doon na nagsalita si Liza. Kalmado ngunit matatag. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, Vanessa. Sabi ni Liza, tinitingnan ito ng diretso sa mata. Ang pagmamahal ay hindi naninira. Ang pagmamahal ay hindi nanloloko. Ang ginawa mo ay bunsod ng kasakiman at takot. Takot na mawala sa iyo ang lahat ng yaman na hindi naman pala talaga sa inyo. How dare you! Sigaw ni Vanessa. Ang pagiging kalmado ay tuluyan nang nawala. Nawala na ang elegante at sopistikadang babae. Ang natira ay isang taong desperado. Sino ka para pagsabihan ako niyan? Isang hamak na katulong, isang hampas lupa. Dapat lang sa'yo na mabulok sa kahirapan. Tapos ka na, Vanessa? Sabi ni Adrian, tumatayo. Sa isang senyas niya, pumasok ang 2 security personnel ng gusali. Dahil sa mga ebidensyang ito, pagpapatuloy ni Adrian, ang Fortaleza Land Development ay pinuputol na ang lahat ng ugnayan sa Tan Holdings. At kayong 2, sabi niya, tinitingnan ang mag-ama, ay hindi na kailanman papayagang tumuntong muli sa gusaling ito. Habang hinihila ng mga gwardya si Vanessa, nagpupumiglas ito. Hindi pa tayo tapos, Adrian. Tandaan mo yan. Babagsak ka rin. At ikaw, Liza, sumpain ka. Nang maisara na ang pinto at manumbalik ang katahimikan, ang lahat ay nakatingin pa rin kay Adrian at Liza. Huminga ng malalim si Adrian, ngunit sa halip na tapusin ang pulong, ginawa niya ang isang bagay na lalong ikinagulat ng lahat. Naglakad siya papunta sa gilid ni Liza. Sa harap ng buong board of directors, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Kinuha niya ang kamay ni Liza. Liza, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon, hindi para sa board, kundi para lang sa kanya. Patawad kung sa simula, ang dala ko sa iyo ay gulo. Pero sa maikling panahon, itinuro mo sa akin ang mga bagay na kinalimutan ko na. Itinuro mo sa akin kung paano muling tumawa. Itinuro mo sa akin na ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing. You taught me what a real home is. Liza, will you build a new home with me? Will you marry me? Ang buong silid ay natahimik. Napuno ng luha ang mga mata ni Liza, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Tumingin siya kay Adrian, ang lalaking nagbanta na gibain ang kanyang bahay, ngunit sa huli ay siyang nag-aalok na buuin ang kanyang puso. Ngumiti siya. Oo, Adrian, yes. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Batangas ay napuno hindi ng tensyon, kundi ng amoy ng mga nilutong kakanin at sariwang bulaklak ng sampagwita. Ang kasal ni Adrian at Liza ay ginanap hindi sa isang malaking simbahan o mamahaling hotel, kundi sa mismong bakuran ng bahay na minsan nang gustong gibain ni Adrian. Ngayon, ito'y maayos na, bagong pinta, at puno ng buhay. Ang mga kapitbahay na dating nakikiramay lang kay Liza ay siya na ngayong mga bisita, nakikipagtawanan
at nakikikain. Mula sa kinatatayuan niya sa tabi ni Adrian, pinagmasdan ni Liza ang lahat. Isang ngiting hindi maalis-alis sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang mga pamilyar na mukha at ang kanyang 3 anak na masayang tumatakbo-takbo, suot ang kanilang maliliit na barong. "Masaya ka ba?" bulong ni Adrian sa kanya. Tumingin si Liza sa kanyang asawa. Ang lalaking dati biba, may mga matang kasing lamig ng yelo, ay meron na ngayong mga matang puno ng init at pagsinta. "Sobra," sagot ni Liza. Hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. "Nandito ako sa tahanan ko, kasama ang pamilya ko. Wala na akong mahihiling pa." Ang dating malawak na proyektong luxury resort ay ganap ng nabago. Sa isang pagpupulong sa komunidad na ginanap noong nakaraang linggo, si Adrian, kasama si Liza, ang humarap sa mga tao. Mula sa pananaw ni Adrian, hindi niya mapigilang mamangha habang pinapanood si Liza na magsalita sa harap ng lahat. Ang dati babaeng puno ng takot na nakatayo sa harap ng bulldozer ay isa na ngayong leader, nagsasalita ng may kumpiyansa at puso. Ang proyektong ito ay hindi natatawaging Fortaleza Grand Resort. Inanunsyo ni Liza sa mga tao, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ito po ay tatawagin nating Liza's Haven. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang Liza's Haven ay hindi lang magiging isang eco-luxury resort na magbibigay ng trabaho sa ating lahat. Pagpapatuloy niya, ito ay magkakaroon ng isang modernong relocation village para sa mga pamilyang maaapektuhan at magtatatag tayo ng isang community development fund para sa edukasyon at kalusugan ng ating mga anak. Dahil ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa pag-angat ng buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang paghanga sa mga mata ng mga tao para kay Liza, alam ni Adrian na gumawa siya ng tamang desisyon. Hindi lang siya nakahanap ng asawa. Nakahanap siya ng partner. Isang partner na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng isang legacy. Nang gabing iyon, matapos ang kasalan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, naupo sina Adrian at Liza sa duyan sa beranda ng bahay. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga bituin. Liza Grisambom. Basag ni Adrian sa katahimikan. "May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa'yo, ang buong katotohanan." Tumingin si Liza sa kanya, naghihintay. Nanginginig ang boses ni Adrian nang magsimula siyang magkwento tungkol sa ulan, sa pag-iwas sa aso, sa huling tawa ng kanyang asawa, sa huling kanta ng kanyang anak. "Ako ang nagmamaneho, Liza," sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Kasalanan ko. 5 taon kong sinisisi ang sarili ko. 5 taon akong nabuhay sa impyerno dahil sa pagkakamaling iyon." Hindi nagsalita si Liza. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Adrian at inilagay ito sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Hindi mo kasalanan," bulong niya. "Isang aksidente ang nangyari. At ang pinakamagandang paraan para bigyan sila ng parangal ay ang mabuhay ka ng masaya. Ang magmahal ka ulit." Sa yakap na yon, sa ilalim ng mga bituin sa Batangas, naramdaman ni Adrian ang paglaya. Ang bigat na 5 taon niyang pinapasan ay unti-unting gumaan. Sila na ang magkasamang magpapagaling sa mga sugat ng kahapon. Kinabukasan, sa isang bakanteng lote sa tabi ng bahay, doon sa magiging sentro ng hardin ng Liza's Haven, nagtipon ang bagong pamilya. May dala silang isang maliit na puno ng mangga. "Okay, mga anak," sabi ni Adrian, habang hawak ang isang pala. "Sama-sama nating itatanim ito." Si Adrian ang naghukay, si Liza ang maingat na naglagay ng puno sa butas, at ang 3 bata, gamit ang kanilang maliliit na kamay, ang nagtabon ng lupa sa mga ugat nito. Habang dinidiligan nila ang bagong tanim na puno, ang hangin ay napuno
ng halakhak ng mga bata. Napuno ito ng pag-asa. Nagkatinginan si Adrian at Liza. Walang salitang namutawi, tanging mga ngiti lang. Alam nila, sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, nakahanap na sila ng lugar kung saan sila tunay na nabibilang. Isang tahanan na itinayo, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pangalawang pagkakataon, pagpapatawad at pagmamahal na kayang paghilumin ang kahit anong sugat, ang kanilang bagong simula.